Kinabahan ako bigla. Guys, we're here na sa hospital. Pero biglang, nung nakita ko yung hospital, parang na-high blood ako, bes. Nakakatakot. Okay, let's go. Hello everyone! So for today's video, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa clinic para sa aming blood testing and x-ray. Hello guys, welcome to my vlog. Ano ba yun? Hello everyone. So ngayon nga, ang first ever na magpapacheck ako. Ngayon pa lang ako magpapacheck talaga simula nang dumating ako dito sa Canada. At dito nga, meron kaming tinatawag na MSP or yung Medical Service Plan. At ito nga yung magko-cover ng mga gastusin nyo para sa mga check-up o kaya yung mga testings. Papunta kami ngayon sa Life Labs para magpakuha ng dugo kasi nakaschedule kami for blood testing. And then after nun, didiretso kami sa pagpa-x-ray naman. At dahil meron kaming MSP, so yung mga basic services like blood test o kaya yung mga doctor's appointment, tsaka nga yung mga x-ray, ganyan, ay covered lahat nun. Pero pagdating sa dental o kaya vision, unless meron kayong mga insurance from your work, magkakaroon ng discount and konti na lang yung babayaran nyo. At ito nga, on the way na kami papunta sa pinakamalapit na Life Labs dito sa amin. Malapit lang to sa amin, like 5 minutes drive, nandun ka na. Pwede mo rin lakarin ng mga 10 minutes, pero since naka-fasting kami, mas okay na mag-drive. Para sure lang na makakarating kami, kasi nanginginig na talaga kami sa gutom. We're here guys, at dala na namin yung requisition form, kasi hindi kayo sikusuyin doon kung wala kang requisition form. Kasi dapat may requisition for your family doctor. So, ayan, dyan kami pupunta. Dyan sa Life Labs. So, yung family doctor nyo, siya yung magbibigay ng requisition form para i-refer kayo doon sa mga specialist like x-ray, blood testing. Tapos, kayo na mismo yung pupunta sa mga clinic. Yung result, isisend nila doon sa mga doctors nyo. At naswertehan nga na walang masyadong tao nung pumasok kami. So, na-assist kami agad. At hindi ko rin na-video ng maayos kasi hindi ko natanong kung pwede mag-video. So, pinaslit ko lang yan. Pero huwag nyo akong gagayahin eh. Tapos na. Yan, kinuha na ako ng 2 vials. Medyo kinabahan ako doon kasi ang bagal yung mag-flow ng dugo. So, akala ko tutusukan ako sa kabila. Buti na lang. Sabi niya, pwede naman daw. Kaya, so, matagal nga lang. So, we're going out. Saan ka kinuha na? Dito. O, tinanong ako kasi sabi ko, Sabi ko gusto kang legi. Bawal daw. Pinoy yung Pinoy sa'yo? Ay, hindi. Kasi agad ako yung sa'yo. Sabi ko kamay sa. We're done, guys. Wala pang 10 minutes. Kasi ang appointment ko is 11:40. Tapos siya naman 11:45. Tapos as of now, time check is 11:49. So, Ilang test tube sa'yo? Sa akin 5. 6. You eat. Ayan, and papunta naman tayo kasi nag-fasting kami for 10 hours kasi requirement siya. And then, so, simula 10 PM pa ako. Bakit ikaw? Paano ko naging 11? Ay, 12. Eh, alam ko 1 o'clock eh, pero baka pagalitan ako, sinabi ko na lang 12. Pero pwede pa rin yun, 11:40 ang fasting. Kasi ako tinanong yung sabi ko 10:30. So, hindi pa kami nag-aalmusal and mag-aalas 12 na. So, kakain muna kami sa... Saan tayo punta? Oh, Wendy's. Wendy's. Okay. Alam, di ba? Ngayon, Wala pa 10 problema, yung papuntang... Pero kinabahan ako kasi kitang-kita ko yung pagkatusok niya. Ang tagal, parang patak-patak. Tapos sabi niya, it's gonna flow, it's just your blood pressure is low. Tapos ginanyan niya. So, I'm just gonna press it gently for pressure. Nakala ko na match mo lang siya sa akin, kaya niya ako gano'n. Ginano ko ba? Hindi. Ginanyan niya. Tapos yun. Tapos akala ko 3 kasi may 2 siya naka-ready. Tapos dumukot ulit siya. So, habang inaantay namin yung mga order namin, nagkukwentuhan lang kami dyan. Kasi magkahiwalay kami ng room. So, iba yung gumawa sa kanya, iba din kumuha ng dugo sa akin. Nung pagdating ko dito last 2020, meron akong family doctor. Nakakuha ako kasi kailangan ko siya for my insurance. Kailangan kasi i-medical ka muna, tapos malalaman nila kung may mga existing health condition ka ba, tapos doon maapektuhan yung insurance mo. Tapos simula nun, hindi na ulit ako kumontak sa kanya kasi wala naman akong nararamdaman, hindi ako nagkasakit or anything. Kaya lang, ngayong after 5 years, na-realize namin na mas okay na rin yung may family doctor kasi in case of emergency, mas madali kami makakakontak. Kasi yung family doctor ko nung nauna, since hindi ako kumontak sa kanya ng matagal na panahon, tinanggal na nila ako sa system. Kasi mas maraming taong nangangailangan ng family doctor, so ipa-prioritize nila yon. So ang nangyari, every time na may kailangan kami or
may nararamdaman kami, kailangan namin pumunta mag-absent or mag-sick leave kasi wala kaming family doctor, kailangan namin pumila. Kapag kasi may family doctor ka, madali na lang. Anytime na may mararamdaman ka, tatawag ka lang sa kanila. Explain mo lang kung anong nararamdaman mo, yung mga symptoms mo, tapos bibigyan ka na nila ng reseta. Yung iba naman, meron sa record nila na preferred pharmacy. So, si family doctor mo, isisend yung prescription sa pharmacy na yon, tapos ikaw, pupunta ka na lang para i-pick up yung gamot. Ang naging problema lang namin is nung 5 years ago, madali lang makakuha ng family doctor. Nag-walk-in lang ako sa clinic, tapos sabi ko, I need a family doctor, tapos yun, binigyan nila, ni-refer na nila ako sa family doctor. Ngayon, mahirap na makakuha. Hindi ko lang alam kung sa buong Canada ba, pero at least dito sa lugar namin, sa British Columbia, mahirap na makakuha. So, ang ginawa namin, pumunta kami sa Health Connect Registry online, tapos magre-register ka lang doon. Hindi pa abutin, it's less than 10 minutes. Lalagay ka lang ng basic information, yung health number mo, home address, email address, tsaka phone number, yung mga basic information. March 19 yon nung nag-register kami online. Tapos, May 23, meron kaming email confirmation na meron na daw potential match. Tapos, nung June 24, meron kaming phone interview dun sa family doctor na namin. And yun na yung start ng pagkakaroon namin ng family doctor. Maya-maya pa nga lang dumating na yung order namin, kaya kumain na din kami kasi mag-aalas 12 na rin yan. Ang next na pupuntahan nga namin ay para sa x-ray ko. Yun naman, walang appointment doon kasi siguro wala masyadong pila. Unlike kasi sa blood test na marami talagang napapakuha ng dugo for testing. Pero yung x-ray, feeling ko hindi naman siya ganun ka in demand, kaya hindi na kailangan ng appointment online. At since first time ko nga magpapa-x-ray dito, wala kaming idea kung gaano kami katagal mag-iintay doon. Tapos, wala rin kasiguraduhan kasi since wala ngang appointment, hindi ko alam kung maraming tao na nandun. Sa Pilipinas kasi, nung na-diagnose ako mag-scoliosis, nagpunta ako sa Banawe, doon sa Philippine Orthopedic. Doon ko na-experience yung mahabang pila. Inabot pa kami ng halos maghapon doon. At dito naman, hindi ko naman iniisip na ganun din katagal. Wala lang talaga ako idea kung gano'ng katagal yung process nila, kaya mas okay na yung kumain kami. So, baka may mga nag-iisip sa inyo bakit kami nagpapa-blood test, bakit kami nagpapa-check. Wala naman kaming nararamdaman na kakaiba, pero since meron namang benefit na ganito si Canada, why not na gamitin namin, di ba? Mas malalaman pa namin kung may problema ba sa amin or kung may kailangan ba kami baguhin, so mas maaga pa namin. At pagkatapos namin kumain, so dumiretso na kami dito sa second stop namin, which is yung x-ray, at mga 30 minutes drive to simula sa bahay namin. Kinabahan ako bigla. Guys, we're here na sa hospital, pero biglang, nung nakita ko yung hospital, parang na-high blood ako, guys. Nakakatakot. Okay, let's go. Ako lang ba, o kayo din, kapag nakakita ng hospital, parang nakakatakot. Ayan. Though x-ray lang naman ang gagawin ko for my scoliosis. Yung karayom kinaya ko, pero yung x-ray parang Hey, I have the requisition form. Let's go. Bago pala kami makapasok, magbabayad na namin ng parking. Siguro talaga in-expect ng gano'n katagal. Okay, so we're done. Baka pa Wala ako pang kanina. 20 minutes lang. Overall, 12 minutes yung process. Timeran mo. Oo, kasi pero late pa ngayon kasi 1:02, nandun na tayo sa lobby. Tapos, 1:12, tapos palabas na kami. So, ganun lang kabilis, guys. So, ano ba yun? Ang hingal kasi. Less than 15 minutes natapos na yung x-ray ko. Naalala ko dati sa Pinas. Nung nagpa-x-ray ako, halos one day. Iba pa yung pagpila. Tapos magpa-processing ka pa. Tapos minsan, pag minalas-malas ka, maabutan ka ng cut-off. Kasi magbe-break yung doctor or something gano'n. So, dito wala pang 15 minutes. 12 minutes lang to be exact. Tapos na. Yan, uwi na tayo. And we're done for our task. Nakapag-blood test done and x-ray done. Ano? Hello guys natin dyan. Ito tao. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Dito naman kami sa Costco. Since Friday nga pala ngayon today. And nag-day off talaga ako for my medical appointments. Tamad ako magtrabaho. Masipag ako magtrabaho. At since wala pang alas 2 sa tapos ng mga gawin namin, nag-start nga pala kami at
11:40 yung appointment namin. And as of, what time na? 1:49. Tapos na at nakagala na rin kami. So, dediretso muna kami sa Costco. So, ipapakita ko sa inyo kung saan kami madalas nag-grocery. Saan yung 33%? Ilang percent? 33. Try natin dito. Ito, whipping cream. Buhay ka pa? Eh, nakaganto na. So, ayun lang for today's video. Pauwi na kami at sana natulungan ko kayong maintindihan kahit papano yung medical system dito sa Canada. See you in the next video. Stay healthy and stay strong. Bye-bye! Papalo naman ang page ko. Salamat!